Hello, good morning guys! Welcome to my channel! So kung papansin nyo, iba yung gupit ko ngayon. Kasi kaninang umaga nagpagupit ako. Matagal na ako din nakakapagpagupit eh. Tapos after that, nagpunta kami sa CFC kasi first fruit sa CFC. Napaka-busy nung araw namin. Gain from our faith, not just wisdom from what we read, it's wisdom through our faith in God. And give us, of course, financial blessings and abundance. It's always important that we are financially secured. It's not just the money, And then, kani-kanina lang, nagpunta kami rito sa Hamilton Recreation Center kasi na-enroll ko ng dance lesson si Rai. So, nag-dance lesson siya ron. Marami silang sinayaw. And after that, ngayon, nasa labas siya. Nasa labas lang kami ng Hamilton ngayon. Tapos ayun, naglalaro siya. So, maya-maya ng konti nito, uwi na kami. Hello guys, so gusto ko lang i-share sa inyo itong news article na nabasa natin sa iba't ibang news website dito sa Canada. Ang title ng article na ito is "It's Okay If Canada Isn't For You. This Calgary newcomer wants to go back home. She isn't alone." Kaya gusto kong i-share to kasi yung Calgary newcomer na tinutukoy dito ay isang Pilipina. So halika, basahin natin yung article. Sabi dito, 2/5 of newcomer would consider leaving Canada, CBC survey suggests. So 2/5 of newcomer, that's 2 out of every 5 newcomers in Canada daw gustong umuwi sa kanilang pinanggalingan. That's 40% of the newcomers. So medyo malaki-laki yung percentage na yun, di ba? So tuloy ulit natin yung pagbabasa. Sabi rin dito, a year and a half after moving to Canada from the Philippines, Ali Kina is strongly considering moving back home. Life here is just so much harder than people made it out to be, she said. So, tuloy din natin yung pagbabasa. Kina came to Calgary looking for opportunities and a better quality of life. But even after moving here with work experience in marketing and completing a certificate at the University of Calgary, she's struggling to find a job in her field. Sabi rin dito, she's working part-time as a server and said she's barely getting by. So, tuloy pa rin natin pagbabasa. My everyday routine would be waking up in the morning, sending applications, and then after, I would break down and cry. I can barely afford to pay for my groceries, to be honest, said Kina. I'm just basing it off my experience. But Canada is not the land of opportunity anymore. Now, she's sharing a message with other newcomers who feel like the hardship isn't paying off. It's okay if Canada isn't for you. And sabi rin dito, sa bandang ulihan, basahin din natin, she's giving herself a few months more before making a final decision about whether she's going to leave. She's learning toward pulling the plug and moving back home when her post-graduation work permit expires in November, instead of finding another avenue to stay. In the meantime, she's sharing her experience on social media in the hope other newcomers facing the same challenges don't feel alone. It's okay to give up, said Kina. It's not going to be the end of everything, but rather the start of a new chapter. So, disclaimer lang guys, ang pinagkuhan natin ng information regarding sa balita na ito about kay Ali Kina, nakuha lang natin siya sa iba't ibang news website and sinubukan kong tingnan yung mismong social media profile niya sa LinkedIn at saka sa Instagram. Hindi ko nakita yung post na ito, so hindi ko ma-verify yung reliability ng news na ito. And then sa TikTok, sinubukan ko, hindi ko siya ma-search eh. Tsaka sa Facebook, sinubukan ko, hindi ko rin ma-search yung profile account niya. Kundi same news lang din na nakita ko sa Facebook kung ano yung nakabalita ito sa hawak nating kopya ngayon. Now, granting this is true, kasi since hindi ko makita yung original post, lumalabas parang hearsay ito, ha? Pero granting this is true, hindi na nakakapagtaka ito kasi alam niyo naman, as you well know, sa mga balita na
ng ibang mga Canadian vloggers na binabalita rito sa Canada, talagang hirap na nga yung buhay dito sa Canada. Bumaba na yung quality of life. And itong survey nga na pinakita, which is very surprising kasi napakataas, 40% of newcomers considering leaving Canada. Kasi nga, sabi nga rito sa balita, Canada is not like what it was before. Life in Canada now is much harder than it was before. And siya, base sa nakuha nating information, mukhang nagpunta siya rito, itong si Ali Kina, dito sa Canada via the International Student Pathway. And ang tinik niyang course is marketing. And right now, nasa PGWP status siya or post-graduation work permit siya. And ang sabi rito na matatapos na yung PGWP niya in a few months in November. And hindi niya alam kung itutuloy pa ba niya or hindi yung pananatili dito sa Canada. Kasi nga daw may mga times na gumigising siya sa umaga, gagawin niya yung mga morning routine niya, tapos magsisend siya ng application, tapos magbe-breakdown and cry na lang siya kasi nga masyadong maraming bayarin dito, and sa mga bayarin pa lang niya at sa mga groceries halos pansakto lang. So kumbaga dadaan lang sa kamay niya yung kung ano man kinikita niya. Kasi sabi dito, she works as a part-time server and she's barely getting by. So imagine niyo guys, nagpunta siya rito in Canada with high hopes. Tapos pagdating dito, after more than a year of staying here, she realizes na Canada is no longer the land of opportunity. She's barely getting by as a part-time server, and yun nga, she can barely afford to pay for her groceries. And at least nagpapakatotoo siya guys, no? And marami naman tayo talaga nababalitaan ng mga ganito na pagdating nila dito, parang nagiging sampal sa kanila yung realidad ng pagpunta sa Canada. Iba nga nagdo-double job pa, which is hindi biro Sabi nga niya sa panghuling, so ang sabi nga niya rito, she is sharing her experience on social media in the hope that other newcomers facing the same challenges don't feel alone. And panghuling message nga niya is, it's okay to give up. It's not going to be the end of everything, but rather the start of a new chapter. So nung tinitingnan ko nga yung Instagram niya guys, no, hindi ko nga nakita yung post na to sa Instagram niya. Pero nung tinitingnan ko yung Instagram niya, makikita mo na talagang maganda naman yung mga pinopost niya. Kung titingnan mo sa mga pictures na yon, parang wala siyang pinagdadaan ng hirap, parang maganda yung nagiging experience niya dito sa Canada. Pero hindi talaga natin malalaman kung ano yung nararamdaman ng tao, kung ano yung na-experience ng tao, unless siya mismo i-express niya ito. And base nga dito sa nabasa nating article, kahit magaganda yung mga pinopost niya sa Instagram, sa likod nun may kwento. Sa likod nun, nahihirapan siya dito sa Canada. Yung kinikita niya sakto ng pambili ng mga groceries niya. Kahit gaano karaming application ang pinapadala niya, hindi siya nakakatanggap ng mga interviews. Hanggang sa upo na lang siya sa isang sulok at iiyak. So reality yun guys. Kaya kung may plano kayong pumunta rito sa Canada, pag-isipan nyo mabuti. Don't think once, think twice, think thrice, think 4 times. Siguraduhin nyo na gusto nyo yung papasukin nyo, at kung sakaling hindi nyo ma-meet yung expectation nyo pagdating nyo rito, always have a backup plan. So iba na po yung Canada ngayon. Hindi na siya katulad nung dati na kung saan talagang maraming opportunity dito sa Canada. Ngayon, pahirapan na kasi napakarami ng mga temporary foreign workers na nandito. So, nag-aagawa na sila ng trabaho. So, yun lang masabi ko sa inyo guys So, kung pupunta kayo sa Canada, pag-isipan nyo mabuti. And research, do your own research. Mag-research kayo para alam nyo kung ano yung pinapasok nyo. At as much as possible, lagi may backup plan kayo kung hindi maging successful ang pagpunta nyo rito sa Canada. Now for our Know Your Catholic Faith segment naman, ang tanong na ating sasagutin is, ano ang sakramento ng kumpil or confirmation sa loob ng Catholic Church? And timer starts now.
Ang kumpil or confirmation sa English ay ang pangalawang sakramento sa Catholic Church. Kung sa bautismo, tinatanggap natin ang Holy Spirit para maging kabahagi tayo ni Kristo, sa kumpil naman, ating tinatanggap ang kabuuan or fullness of the Holy Spirit kung saan tayo ay kinakasangkapan ng Holy Spirit para maging katulong tayo ng simbahan in spreading the gospel. May mga example sa Bible kung saan makikita ang example ng kumpil. Una sa Acts 2, during the Pentecost kung saan bumaba ang Holy Spirit sa mga apostles, and after that, nagsimula silang mangaral. And another sa Acts chapter 8 verses 12 to 17, kung saan after mabautismuhan ni Philip ang mga taga-Samaria, nagpunta si Peter and John sa kanila para mag-lay ng hands. Itong paglalay ng hands, ito yung confirmation. And then after, na-receive nila ang Holy Spirit. So, yun ang confirmation. Maliwanag ba? So there you go guys, kailangan na naming umuwi. I hope nag-enjoy kayo sa video nito. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and drop your comment na rin. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Bye! A cheese or Hawaiian. Hawaiian or cheese or pepperoni? Oh. Huh? I will pick. What? I will pick. Hawaiian. Say bye-bye na. Bye bye.